ito si Bato. Ano na bang nangyari? Ha? O di ang 'di ba ang latest may ano, lumabas na yung desisyon ng Supreme Court doon sa motion ni Torion, yung abogado niya. Oh, ang motion kasi ni Torion, i-compel o orderan ng Korte Suprema si si Ombudsman Boying Rimulya na ilabas yung sinasabing ah, kopya ng warrant of arrest ng ICC. Kasi sabi ni Boying Rimulya, mayroon siyang kopya. Pero unofficial nga lang. Gusto nila Bato de la Rosa sa pamamagitan ng abogado niyang si Torion na i-compel ng Korte Suprema ng Supreme Court si Ombudsman Rimulya na ilabas yon. Hindi. Hindi siya kinatigan ng Korte Suprema. Ha? Hindi siya kinatigan. Denied. Denied. O kaya ngayon, parang nakakaramdam na, o sabi nila Atty. Torion, dismayado daw sila sa naging, disappointed daw sila sa naging desisyon ng Korte Suprema. Okay. Kahit naman disappointed kayo, ay kailangan yung irespeto yun. Oh. Kasi sinabi ko na nga, hindi kasi madali sa Korte Suprema na makialam sa mga international court orders. Order yan ng Korte Suprema, warrant of arrest. Tapos aanuhin ng Korte Suprema, papakialaman yan. Hindi yan. Hindi yan. Kumbaga, hindi madali sa Korte Suprema yon. Ha? Kumbaga, International Criminal Court yan. Kahit Interpol lang, pag may gagawing operations ang Interpol, hindi yan pwedeng pigilan ng Korte Suprema. Kahit na nga si Duterte na yun dating presidente na, linakad din ng mga abogado ni Duterte noon nung araw na inaaresto siya. Minamadali noon ng mga abogado niya, nagtulong-tulong na maglabas ng TRO ang Korte Suprema. Naglabas ba ng TRO ang Korte Suprema? Hindi. Hindi. Hanggang ngayon, wala pang desisyon ng Korte Suprema doon sa petisyon ng habeas corpus ni Duterte. Kaya nga si Kitty Duterte, balita ngayon, linakad yata ni Kitty Duterte na nag-motion si Kitty Duterte sa ngalan ng kanyang ama na i-resolve naman ng Korte Suprema yung habeas corpus petition. Kaya lang kasi, hindi madali sa Korte Suprema ang makialam mag-resolve ng ganyang mga issues na involved ang International Criminal Court. Oh. Kaya siguro na-realize na dito nila Bato, parang mayroon na sila ditong at least mayroon na sila ditong nakikinikinita na mukhang mahirap nga. Mukhang mahirap na mangyari na kapag lumabas nga yung totoong arrest warrant, malamang hindi maglalabas ng TRO, hindi pipigilan ng Korte Suprema. Mukhang nararamdaman nila Bato yan. Kaya ang isang opsyon ngayon, magtago si Bato. Ngayon, tinanong ngayon si Israelito Torion, magtatago kaya si Bato de la Rosa o yung sinasabi nga kaya siya sa ibang bansa? Sabi lalo sa China, sabi ni Israelito Torion, you can see his record as an excellent public officer. I don't think iiwan niya ang Pilipinas. Ay sa tingin mo. Pero mas ang dito, si Bato, kabaliktaran nung sinasabi niyang hindi siya natatakot at handa niyang harapin, ang totoo, takot na siya at hindi niya na hinaharap. Hindi na nga siya umaattend sa sesyon ng Senado eh. Di ba? Hindi na umaattend sa sesyon ng Senado si Bato. Oh, nakailan bang kailan nag-resume yung session? November 11, November 11, 12, 13, 14, walang Bato. O ngayon na naman. Oh, nandun may yung kay Enrile dinala doon sa Senado. Nakita ba si Bato doon? Wala. Oh, ang sinasabi ni Attorney Israelito Torion, hindi naman nagtatago si Bato. Hindi lang daw makita kung nasaan. O di anong ibig sabihin? Pag hindi ka makita kang nasaan at ayaw mo magpakita, yon? Di ba nagtatago yon? Ito talagang si Israelito Torion. Hindi daw nagtatago si Bato. Pero hindi nagpapakita. Ilang araw na,
Nung pagbalik ng session ng Senado, November 11, 12, 13, tapos yung Senate Blue Ribbon, November 14, walang bato. Ngayon, wala na namang bato. Ang dami ng session yung Senado ha. Kaya kung sinasabi ni Israeli Tutorion na hindi magtatago si Bato, nakakaduda yan. Malamang hindi yan. Kasi sinabi rin na Israeli Tutorion hindi niya daw ina-advisean ang kanyang kliyente na magtago sa Senado. Kasi wala rin daw naman mangyayari doon. Sabi yan ni Torion, sa bandang huli rin daw mapipilitan ding sumurinder si Bato kung sa Senado magtatago. O ngayon, kung hindi siya magtatago sa Senado, saan siya magtatago? Sa Davao? Mahuhuli rin siya dyan. Lalo kung si Tory ang kahanap sa kanya. Kaya ngayon, ang lumalabas ngayon, may mga nagsasabing malamang sa China yan. Malamang sa China yan pupunta. Malamang sa China. Kaya lang, sabi ni Torion, hindi daw tatakas papunta ng ibang bansa kasi ang karakter daw ni Bato, hindi iiwan ang Pilipinas. Hindi nga kaya? Hindi nga kaya? Kayanin kaya ni Bato ang magtago ng magtago? Mahirap yan. Alam niya na madali siyang makilala, madali siyang matuntun. Baka nga kahit ngayon mayroon ng sumusubaybay sa kanya At totoo lang. Baka mayroon ng nagtatrack ng lokasyon ni Bato para pag lumabas yung arrest warrant, dadamputin na lang siya, bubulagain na lang siya. Pwede yun. Kasi naman sinabi na ni Ombudsman Boying Rimulya, sigurado nang mayroon sigurado nang mayroon na arrest warrant. Lalabas na yon. Inassure ni Ombudsman Boying. Kaya anyway, abangan natin mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.